Masayang araw, mga ka-PL. Nakuha niyo ho ba ang motibo ni Mr. President at ni Katunying, mga kababayan? Bakit sila bigla-bigla na lang gumawa ng podcast? Yung pinakamotibo ho. Nakuha niyo ho ba? Kasi ako, parang nararamdaman ko, mga kababayan, na umuurong na ang young balls ni Da Junior. Kasi kung hindi po pumitik si Inday Sara, mga kababayan, isundot niya noong mga nakaraang araw na nabanggit niya ho yung bloodbath. Kung hindi niya po yun sinabi, hindi ho gagawa ng podcast si Da Junior, mga kababayan No? Maaaring alam nitong si Da Junior, mga kababayan, na napakaraming hawak ni Inday na mga alas na maaari niya pong pasasabugin o isiwalat, mga kababayan, sa araw mismo ng impeachment. Kahit pa nariyan yung kapatid niyang si Ate Mangga. Hindi ho imposible, mga kababayan, na walang hawak si Inday Sara na mga baho ni BBM. Meron at meron ho yan, mga kababayan. Kaya, ang naisipan nitong si Mr. President at si Tunying, baka si Mr. President lang, hindi si Tunying, gumawa ng podcast. Ang pinakamotibo ho talaga doon, mga kababayan, hindi yung mga kayabangan, mga kasinungalingan na sinabi ni BBM tungkol sa meron na di umano silang mga big ticket project, yung tungkol sa health na pinagbubuti daw po nila ang serbisyo ng PhilHealth, di ba? At kung ano-ano pa na sinabi niya doon sa podcast na hindi naman po nangyari ngayon sa ating bansa. Alam niyo ho, kung ano talaga ang pinakamotibo nila. Para lang masabi niya, mga kababayan, online at marinig ng ating mga kababayan, higit sa lahat ng mga Duterte, na handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte, mga kababayan. Yun lang ang nakikita kong motibo. Kaya sila gumawa ng podcast. Hindi niya lang po masabi sa kanyang social media, sa kanyang vlogging channel na Bongbong Marcos, mga kababayan, dahil wala namang magtatanong. So kinakailangan niya ng isang Katunying para tanungin siya kung handa ba siyang magipag-ayos sa mga Duterte. Yung ibang sinabi niya ron, palaman lang yun, mga kababayan. Kasi nangangatog na ang tuhod ngayon ni Da Junior, mga kababayan, sa mga magiging pasabog ni Inday Sara kapag ka nagsimula na po ang impeachment. Kamalas-malasan, mga kababayan, baka mabaliktad pa itong impeachment. Ano ho sa palagay ninyo? O eto po sa balita, mga kababayan, ayaw po nilang tantanan. Ito hong sinabi nga ni Mr. President na handa di umano ito makapag-ayos. Pinapick up ho nila sa iba't ibang mga mainstream media, mga kababayan. Samantala, ang update kay Pangulong Duterte doon sa dahig, wala na tayong naririnig mula sa mga mainstream media. Sa bagay, hindi rin naman sila tanggap doon. O eto, basahin ko po ang sinabi dito sa balita. Ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan. Hindi niyo po makita itong mga sulat. Ito lang yung nag-release lang po nitong balitang ito. Ang sabi, PBBM, handang magpatawad, magsakripisyo para sa kaayusan ng bansa. Tangina, matapos mong babuyin ang mga Duterte, matapos mong pinakulong ang dating Pangulong Duterte, Diyos ko,
Ngayon ka pa makikipag-ayos? Ano yung ginawa mo sa dating Pangulong Duterte? Ganun lang kadali yon. Eto, alang-alang sa kaayusan ng bansa daw, mga kababayan. Nakahanda si Dayunyor, ayokong bagitin yung pangalan niya, Dayunyor, na magpatawad at magsakripisyo kahit nasaktan ito sa mga ingay ng politika. Anak ka ng yawa. Sa ingay lang ng politika, nasaktan ka. Hindi ka nga nasaktan, binaboy kayo, binalasubas kayo ng 30 taon na mga dilawan. Pinaratangan kayo ng kung ano-ano, kriminal, magnanakaw at kung ano-ano pa. Hindi nga kayo umimik. Ngayon pa na kayo ito nakaargabyado pa nga sa mga Duterte at sa taong bayan. Ikaw pa nasaktan talaga. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Attorney Claring, mga kababayan, kasunod ng naging pahayag ng Dayunyor sa kanyang podcast na handa siyang magipagkasundo sa pamilya Duterte. Ang tanong, kung tatanggapin ba ng pamilya Duterte ang pakikipagkasundo, Monyor? Pagkatapos mong payagan niya, pumasok dito ang ICC, dalhin yung dating presidente sa dahig, makikipag-ayos kang kapal din ang mukha mo, ano? Kayo nga, hindi nga kayo nakipag-ayos sa mga dilawan eh. Patapos kayong ipatapon sa Hawaii. Nakipag-ayos ba kayo sa mga dilawan? Hindi. Wala kami narinig na statement na okay na kayo. Nagkaisa lang kayo ngayon siguro sa inyong mga layunin para sa bansa, pero yung talagang nanumbalik na yung inyong magandang relasyon, wala naman eh. Di ba? Ayon kay Castro bilang ama ng bansa, si BBM daw bilang ama ng bansa, isinaalang-alang ng presidente ang kapakanan ng taong bayan kahit ano pa ang nagawa sa kaniya o kung mayroon mang pagkakamali sa kanya. Sino ba nagkamali sa kanya? At ang tanong, sino ang magtatangka na magkamali sa isang presidente? Baka naman, yung presidente ang nagkamali, kaya mayroon lamang gumante. Na siyempre, may kaya din namang lumaban. Dahil higit sa lahat, bakit may kaya lumaban? Kasi may hawak na mga alas na pwede niyang ipambato doon sa kay Dayunyor. Mga kababayan, di ba? Walang mga ngahas na lumaban. Baka siya ang nakasagasa. Kaya meron lang gumagante. Di ba? Kung nasaktan man siya, sinaktan siya, hindi na niya iindahin yun. Ayun naman pala eh. Hindi niya naman pala iindahin. Bakit ka nag-iingay ka dyan, Auntie Claire? Kaya hindi nalalaman daw ng tao, Auntie Claire, na mayroon daw programang maganda daw ang gobyerno kasi puro ka pakikisawsaw. Wala kang ginawang trabaho kundi sawsaw. Meron daw nagawa eh. Ewan ko lang kung gano'ng katotoo. At bilang ama, handa siyang magpatawad, handa siyang magsakripisyo, handa niyang harapin para maayos ang lahat. Saad ni Castro. Dito ako nagandahan, mga kababayan, sa sinabi ni Castro na handa daw magsakripisyo si BBM. Okay, sakripisyo ha. Isakripisyo mo na ang trono mo. Nyor. wala nang may gusto sa'yo. Ilan na lang. Kasi kung talagang majority ng Pilipino nirerespeto ka pa, ginagalang ka pa, gusto pa ang pamumuno mo, nagtitiwala pa sila sa'yo, yang 10 o ilan na lang ba yung natitira sa alyansa mo nung nakaraang halalan? Yung alyansa ng mga senador, pasok lahat yan eh. Pero, wala.
Iilan lang ang nakarga. Iilan lang ang nakapasok. Diyan pa lang, makikita mo na iilan lang ang may gusto sa inyo. Samantala, sa kabilang partido, sa PDP, wala nang kapangyarihan ang dating Pangulo. Impluwensya napakalakas, meron, oo. Pero, hindi ka nalimutan. Binoto ng karamihan ang PDP laban. Yun nga lang, parang nagkaunsehan yata. Kaya ngayon, nananawagan sila ng manual recount. Sana pagbigyan mo, Mr. President. Sabihin mo, ikaw na mag-ata sa COMELEC na pagbigyan ang kampo ng PDP laban sa hinihiling na manual recount. Di ba? Kung gusto mo makipag-ayos, wag muna sa mga Duterte. Mahirap yan para sa panig nila kasi nasaktan sila ng lubos dahil nadala ng dahig ang dating Pangulong Duterte. Sa tao ka muna makipag-ayos. Una, ang gagawin mo, magpa-hair follicle test ka. Payagan mo ang manual recount at higit sa lahat, ibalik mo dito ang dating Pangulo sa ating bansa. Baka sakaling magkaayos. Yan lang tatlong yan, Mr. President. Pag hindi mo nagawa yung tatlong na yan, walang mangyayari. katulad ng sinabi dito ni Claire Castro. Ito, tuloy ko. Umaasa ang palasyo na tutugon ang kabilang partido para makipag-ayos dahil kung hindi, sinabi ni Castro na hindi ito magkakaroon ng katuparan. Kapag gusto aniya ay magagawa ng paraan dahil naghayag na ang presidente ng rekonsilasyon para kung ayaw ng pamilya Duterte ay walang mangyayari. Ito yung mismong sinabi ni Claire. Kung yung kabilang parte ay hindi willing, wala ring mangyayari. Hindi siya magiging workable. Dagdag ni Castro, mga kababayan. Kung talagang siya ang ama ng ating bansa o ating bayan, antiklaring bilang isang ama, kuno ng Pilipinas, ng sambayanang Pilipino, siya ang mangunang mangusap sa mga kababayan natin. Okay, bilang inyong ama, ayan, gusto ko maging huwaran sa inyo. Yang hiling ninyo na magpa-hair follicle test na ako, gagawin ko na. Ganon. At babalasahin ko ang kamara na napakaraming buaya. At higit sa lahat, pauuwin ko pabalik ang dating Pangulong Duterte. Pag yan ang nagawa ni Marcos, mga kababayan, baka saluduhan ka ng mga maraming DDS, Mr. President. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Yung podcast na ginawa nila, motibo ba noon? Para sabihin niya lang yung kanyang damdamin na handa siyang makipagkasundo sa mga Duterte? Ano sa palagay ninyo? Paki-comment. Kasi kung ako ang tatanungin, yun lang talaga ang motibo niya. Sa madaling salita, natatakot na siya, mga kababayan, sa maaaring gagawin ni Inday Sara Duterte sa kanya sa araw po ng impeachment na marami pong ilalabas na baho si Inday. Di ba? Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.